Ayan na po. Ayan na po, isa po tayong kakamayan. Pwede po magpa-selfie sa ating mayor. Super Mario po ay talagang superhero ng mga scene gusto. Ating mayor, kaya naman ako po ay nandito dahil gusto ko pong malaman ninyo na si Mara Tamundong ay tutulong sa Maynila hanggang sa baba. Na ako po ay lalapag sa inyo sa lahat ng oras. At gusto ko pong mawakasan ang korupsyon sa Maynila. Dahil lahat ng programa at budget ng bayan na 34 billion a year, ang budget ng Maynila ay kailangan mapunta sa Manila nyo! Hindi man nila sabihin ng katotohanan, pero si Mara Tamundong ang magsasabi na mayroon tayong budget na 34 billion a year. At lahat ng budget na yan ay pinaghirapan natin lahat. Dahil tayo po ay nagbabayad ng tax, may trabaho o wala. Bumibili kayo ng pagkain, may tax. Bibili ng damit, may tax. Bibili ng sapatos, may tax. Lahat po tayo ay nakakapagbigay kontribusyon para magkaroon ng pondo ang ating bayan. Kaya karapatan ng bawat Manileño na ito ay malaman at makababa sa programa. Sisiguraduhin ko po na sa unang araw ng aking pag-upo, pag pinagkaloob ng Panginoong Diyos, lahat po ng budget ay ipapaskil natin sa lahat ng barangay para malaman ninyo kung saan napunta ang pondo ng bayan. Dahil gusto ko malaman ninyo kung ano ang inyong karapatan at mga benepisyo. Dito po, mawawakasan natin ang korupsyon sa Maynila. Dito po, mabibigyan natin ang kinabukasan ng ating mga anak at mga apo. Dito po, mabibigyan tayo ng pag-asa na umunlad ang ating buhay! Dahil pagkatapos kong umupo, sa mga susunod na uupo pa, ay hindi na sila makakapagsinungaling dahil pinuking na sila ni Mara Tamundong. Hanggang huling sentimo, gusto ko po ito ay makampan ng bawat Manileño. Alam ko po kung ano ang hinaing natin lahat. Alam ko po kung ano ang nararanasan ng bawat isa sa atin. Dahil ako po ay ipinanganak at lumaki sa Maynila. Hindi man po kayo magsabi sa akin, pero alam ko lahat ng pagbuhusap ng isang Manileño, lalo na po tayo ay saglak sa kahirapan. Aminin man natin o hindi, lahat po tayo ay may problema. Si nanay na may problema kung paano magsasaing, mangungutang sa Bombay, magtatago sa kanyang bahay para hindi masingil. Pag may kumatok na maniningil ng tubig, sabihin mo wala ang nanay. Bumalik bukas. At least tumagal ng 3 araw kasi mapapagod yung pabalik-balik. Lalo na ngayong mainit. Ano ba naman to? Wala na naman yung nanay. Kailan ko pang matichempohan dito? Yung magbayad ka ng Meralco na kahit magreklamo ka ng magreklamo, eh wala akong magbabayad ng Meralco ninyo kung hindi. Kayo pa rin. Kung may alahas, diretso sa lahan. Kung meron na ipon na kaunti, dudukutin na kaysa wala naman tayo kuryente. Ano po? Yan ang buhay ng Manileño.
Minsan na, hatid niyo yung apo ninyo, yung anak. Anak, huwag ka na kayong pumasok. Wala naman yata kayong gagawin sa school. Di ba minsan, darating tayo sa punto na yun dahil iisipin natin yung anak natin kakain sa eskwelahan. Pag kumain sa eskwelahan at mamamasahin ka pa, bukas na kung paano kaya ito, hindi na ako makapaglabada. Kasi wala na akong pamasahin rin sa aking paglalabahan. Lahat po ng ito ay totoong nangyayari sa atin, kaya ang kailangan po natin, binigyan tayo ng pangalawang pagkakataon, magkaisa ang Manileño. Kailangan isalba natin ang Maynila! Kaya agaran po akong magbababa ng pangkabuhayan o livelihood program sa bawat barangay na direkta sa taong bayan. Tatanggalin na po natin ang political system na porket hindi mo ito binoto, porket hindi mo ito partido, hindi ka na makakatanggap. Aalisin ko na po ang hidwaan natin sa politika dahil ang kailangan mangibabaw dito yung pagiging makatao natin, makabayan natin at may malasakit tayo sa kapwa. Kaya sisiguraduhin ko na lahat ng Manileño ay magkaroon ng pangkabuhayan. Okay po ba sa inyo? Binoto niyo o hindi, kahit ako po, kayo ay makakatikim ng programa. Hindi ko po idadamay ang taong bayan dahil sa personal na politika. Yan po ang gusto kong mabago sa Maynila. Kasi ang tunay na Manileño ay mapagmahal sa kanyang kapwa, mapagmahal sa kanyang pamilya. Kaya naman agarang maglalagay ako ng mga pangkabuhayan na direkta sa taong bayan! At syempre, gusto ko pang makisalba ang mga natitirang lupain sa Manila! Na kailangan ang ating lupain ay mapunta sa Manileño para hindi na po ito maibenta pa. Sisiguraduhin ko na lahat ng lupain sa Maynila ay malagyan ng titulo para sa inyong pangalan. Dahil dito masasabi natin na tayo ay tunay na Manileño dahil may sarili tayong tahanan sa Maynila. At syempre, kailangan isalba pa natin ang mga natitirang lupain o historical places sa Maynila sapagat ito po ang magsasabi ng buong pagkatao ng isang Manileño. Ito po ang magsasabi kung bakit naging capital city ang Maynila at bakit nagkaroon na tinawag na Pilipinas. Ito po ang bagay na maisasalin natin sa ating mga anak para pahalagahan nila ang kanilang sarili at ang kanilang kapwa. Kaya naman para sa ating mga senior citizen, dagdag benepisyo na 2,000 kada buwan! At bukod po dyan, tayo ay agarang maglalagay ng mga recreational center sa bawat distrito dahil nakita ko po ang mga senior citizen, mga kabataan na walang mapuntahang lugar. Dito po sa recreational center, maaaring magkaroon ng livelihood seminar ang mga senior citizen, magkaroon ng Zumba, o kaya baka pwede naman din kayong tumambay mula 8 a.m. hanggang 5 p.m. Huwag lang aabutin ng gabi, baka magka-boyfriend pa si nanay o si tatay. Dito po, mararamdaman ninyo na kayo po ay mahal ng inyong mga anak dahil binigyan kayo ng sarili po ninyong lugar. Kasi naman makita ko po kayo sa kanto, nandoon nakabilad sa araw, nandoon sa kapitbahay, nandoon sa kanto ng poste, o kaya nandoon naman sa ilalim ng puno na parang kawawa. Dapat ang mga senior natin, lagyan naman din natin talaga ng lugar. Lalo na kami pong mga anak, ayaw namin masaktan ng aming mga magulang. Kaya para sa ating mga kabataan, sisiguraduhin ko na lalagyan natin ng malaking pondo ang inyong pag-aaral dahil tayo ay agarang magbibigay ng financial assistance sa mga mag-aaral. Gusto ko pong masiguro
sa inyong anak at mga apo. Dahil laging sinasabi ng aking magulang na yan lang ang maipapamana niya sa aming pagkakapatid. Bukod po dyan, tututukan natin ang mga kabataan na magkaroon ng moral values education, na maturuan sila ng talagang Filipino values na kailangan ng ating mga anak at apo ay matutong bumalang sa mga nakakaganda, matutong makisalabunga sa kanilang kapwa at matutong magmanasakit. Dahil dito po, pag nangyari ito, ang ating mga anak ay magkakaroon ng magandang pananaw sa buhay at magandang direksyon para sa kanilang kinabukasan. Hindi na mahihirapan si nanay si tatay na pagalitan ng anak. Kasi natuluan ng maayos at the same time, paglaki po niyan, ang umunahin niyang tulungan ay kanyang pamilya. Yan po yung mga nakikita ko na kailangan natin itulong sa ating mga kababayan. At syempre, gusto kong masiguro na ang lahat ng barangay ay mayroong barangay health center na may gamot at doktor talagang titingin sa may sakit at sa mga senior citizen. Ganon din po ang mga public hospitals na kailangan lagyan ng makabagong kagamitan katulad ng CT scan, ng MRI, ng ultrasound, ng mga gamot, ng mga doktor na talagang tutulong para gumaling ang may sakit at mga senior citizen. Eh ngayon, pag sinabi mo sa kapitbahay, parang gusto ko magpa-hospital, masama ang pakiramdam ko, sasabihin ng kapitbahay, naku, baka mapadali ang buhay mo. Baka imbis na hindi ka may sakit, paglabas mo, marami ka ng reseta. Baka imbis na wala kang butas sa katawan, nabutasan ka na, magdadialysis ka na kaagad. Kailangan mga eksperto talaga ang titingin sa mga may sakit na talagang matutukan dahil ito po ay isang karapatan ng Manileño. Ito po ay karapatan ninyo sapagkat kayo po ay nakakatulong magkaroon ng pondo ang bayan. Kaya naman sisiguraduhin po na lahat po ng ito ay ibibigay natin sa bawat isa. Ibig sabihin, dapat ang buhay ng Manileño ay pataas, hindi po pababa. Lalo na po ang Maynila, capital city. Naturingan capital city, pero hanggang ngayon, nagbuburol pa rin sa kalsada. Na ito po ay isang senyales ng kahirapan ng Manileño sa Maynila. Saan po kayo nakakita pag pupunta kayo na ibang bansa? New York to Manila, Manila to Dubai. Wala namang Pilipinas, wala namang San Andres, wala namang Tondo o Quezon City kung hindi Maynila. Ibig sabihin, capital city ang Manila, pero mas sadlak pa tayo sa kahirapan dahil po sa ating sitwasyon. Kaya sana po, ang inyo lang po maitutulong sa atin ay yung pagpili ng maayos na taong maglilingkod, na siguraduhin po natin na ang maglilingkod ay mayroong plataforma o programa totoo para sa atin. Habang kayo po ay nakikinig, pakiramdaman niyo po ng gusto ang nagsasalita sapagkat pag hindi niyo po napili ng maayos at kayo ay binigyan na lang ng isang leader ng pera dahil, uy, iboto ko to ha, meron kang 2,000, ikaw naman ako, talaga ba sigurado ba yan? Pag walang down payment yan, ayoko na yan. Kasi may choice pa ako na ibang kandidato, di po ba? Ngayon, bibigyan kang 2,000. O makisig ka ba talagang mga kanya? O sige, 3,000 sa'yo. E di ikaw naman, tuwa-tuwa, ano, naku. Sino pa kaya ang pwede kong sabihin na ako ay leader niya? Leader ako ni ganito, leader ako ni ganyan. Ikaw naman, di na maganda o gaga. Magme-message siya, ano, uy, may patawag dito. Huwag ka magkakamali ng suot, ha? Baka mamaya suot mong blue, eh white dito. O kaya, oh, si Superman na to, baka pulag ang mga suot mo, eh, puti. Bakit po ito nangyayari? Dahil sa hirap. Parang feeling natin, kunin ko na lang. Okay naman kunin nyo lahat ng pera. Okay pa po yan. Dahil pera naman natin yan eh. Ano po? Pero yung tama lang na ibuboto. Sapagkat
Merong isang bagay po na binigay sa atin ng Panginoong Diyos na hindi nabibili ng pera. At yun po yung damdamin natin para sa kabutihan, para sa ating kapwa. Kaya sana po, yung pagpili ninyo, bayaran man ng 3,000, 2,000 inyong daliri. Alam ko babayaran ng inyong daliri, mahalaga yan. Pero alalahanin nyo, isa lang ang daliri nyo. Baka maputol yan, pag wala po kayong mapili na para talaga maayos. Ang isipin nyo po, yung ibibigay na 2,000 o 3,000, ang kapalit po niyan ay 34 billion a year. So, ibig sabihin, hindi po tayo ang nakautak sa kanila. Ay, naisa ko yan. Ang dami ko nakuha dyan. Pero ang totoo, tayo ang nautakan nila dahil sa bariyang binigay sa atin, 34 billion a year ang magpapasapasahan nila. Ito po katotohanan lang. Hindi mo paninira. Ayoko po makisawsaw sa paninira. Wala pong oras dyan. Marahil sila kaya maraming oras, marami silang pera. Di po ba? Siguro marami silang pera na hindi nila problema yung kakainin araw-araw, yung magpapacheck up ang tatay-tatay, mag-i-enroll na naman yung anak o mag-graduate ngayong darating ng mga linggo. Tayo po na gusto natin ang maayos na paglilingkod, mahalaga po ang oras sa atin. Wala tayong oras para manira o manchismis. Kaya maraming salamat po sa oras na ibinigay ninyo. Siyempre para sa ating